morning mga kagala. Ito na naman ulit si Mocha Man. Ngayon ay medyo short ride lang tayo. Morning ride. Pero pwede rin naman tayo mag long ride. Go-continue natin yung video. Pero medyo mas maiksi yung video na pumapadyak ako. Magpo-focus tayo sa highlight, which is yung imimit ko yung dati kong kaklase nung grade 5 sa Tansanluma Elementary School, Imus, Cavite. Meron siyang business sa isda. Yun ang bibisitahin natin ngayon. So focus tayo sa pagkain. Gusto ko makatikim ulit ang inihaw ng hito or dalag. So kita-kits tayo doon mga kagala. Time check, 5:10 ng umaga. So ito na po, papadyak na tayo. Papuntang Tansanluma Elementary School. Malapit siya kasi doon. So nakita nyo, benayad tayo. So medyo mag full speed tayo para hindi ma-consume na puro padyak lang yung ating video. And then ika-cut ko na rin sa mga traffic para hindi din kayo mainip. Kasi kaya naman nakaraan, nag-record ako sa aming traffic kasi pinapakita ko din yung tamang gawain ng isang cyclista para, alam mo naman, para hindi tayo masilip ng mga kamote riders sa mga motorista. Kasi ang dami talagang kamote. So tayo na lang muna kuma. So alam niyo naman yun, pag red light, stop. Hindi hanggat maaari, gilid. Pero kung ganda umaga, okay lang yan. Pero ako kasi, sigurista ako, so dito. So ito ng kaunti. So probably makakarating tayo doon mga 30 minutes na kasi ang daan natin buhay na tubig. Napakadali ng daan doon. So medyo hindi ko na i-highlight yung sa buhay na tubig kasi common na daanan yun eh. Saka medyo traffic sa lugar na yun. Gandang oras, Sabado, traffic pa rin yan. Uy, sarap mag-bike, umaga, ang lamig oh. Malamig mga gala. Makakatingin tayo ng inihaw na hito. Bibili natin doon, tapos doon natin papaluto kung pwede. O kaya pa din natin take out para maulam natin sa bahay. Depende naman eh kung ano sitwasyon. Paano magiging sitwasyon eh. Kasi kaya medyo makulit-lit pa rin. Hindi ako nakapasok kagabi. Graveyard shift ako. Dapat mamaya pa ako uwi. Pero hindi na nakapasok. Kaya titila na naman ng alas 4:30. So medyo alanganin ko kanina eh. Nagsigurado na tayo ngayon. Eh, nakago tayo. So ito magaganda gawin. Tuturo ko lang sa inyo. Sa mga nagbabike na gusto kumana. So dito tayo dito. Pero nagbago isip ko. Dito na tayo sa Litran. So alam mo, Ginaldo Highway tayo. So ayan, nakita niyan. Hintayin natin mag-go. So, ito po, dito muna tayo magtatapos sa video kasi time consuming yung traffic eh. So, change of plans. Dito tayo sa Salitran Road, dadaan. Ito papunta sa Salitran, Aguinaldo Highway. Pag kumaliwa kayo, going to Tagaytay. Pag kumana naman kayo, going to Manila, going to Imus. So, kakanan tayo. Pa-Imus naman tayo ngayon. Yan, lusong ahon dito. Medyo matatarik din lusong ahon eh. So, para pagpawisan tayo ng konti. Pero mas malapit kasi ito kung ikukumpara doon. Parehas naman malapit, actually. Yan na, nagbubos yung mga talipa pa oh. Wala pa guys eh. Wala pa yung aking pamingwit, mga equipment na pang fishing. So dito tayo ako, road close pala kaya pala nag-ano sila, counterflow. Ginagawa yung kalsada ng dito. May mga butas kasi. So dito, kapit sa Manibela, minsan kasi deceiving to eh. So aahon tayo, unang ahon sa Salitran. Madilim po oh.
So, unang ahon. So, padyak tayo ng buwelo hanggat may buwelo tayo. So, marami ng tao, aga. Madaling pa, pero marami ng tao. Hindi ba kasi may pasok ng weekend eh. Yun, oh. So dito may tuturo ako sa inyo. Dito dapat yung fishing spot natin. Ito papunta simbahan. Mary Immaculate Parish Church. Kakahingan. So ito mga galaw. So stop muna tayo dito. Okay. Medyo madilim pa. Pero ito dito kami dito. Abot yung tubig ng Pamingwit. Kasi ito dam to eh. Pababa naman to. Ito masyado na malalim itong baging. Yan, pag lumiwanag ganyan, yan masarap Pamingwit eh. So tapos na yung unang ahon. Fully charge ang ating ilaw. Huhuy! Ang ganda dito oh. I-highlight natin to. Ayan, ang ganda lang. Paskang-pas na oh. Namiss ko dito ito, nag-isa sa naging practice ako yung palayo na ng palayo during MECQ. So totally wala kami pasok. Kaya after ng MECQ, yun na. Hindi ko akalain na, lalakas din ako. Kung wala, nanginaan ako ng naman. Dito, pagdating dito, eto, turo ko sa inyo kung saan ka sa basta mo, nagpapalakas ko lang ako. Malayo pa to. 11 kilometers kasi total eh. So nung nakakalahati na ako, pahinga muna. Dito matindi ang ahonan dito mamaya pag ano. Ayun o, isang kapot-pot. Bike to work. Ayun naman mga nagja-jogging na rin oh. Sa gilid tayo. Pero iwasan natin dito yung mga pinutol ng poste. Yan, may buwelo. Ito, may mga dalag din kayo makikita dito. Yan. May mga fishing spot pa rin dito sa lugar namin. So, ahon tayo. Ito, banay yung ahon pagpapunta eh. Na malapit na yung unang stopover namin dito. Ito, TUP, Dasmariñas, Cavite. Ito. Yan, sa litran, no? Dito sa lugar namin, taga dito kami. Pag may mga dumadayo mga taga Maynila, minsan dito. Pag yung mga first time, normal yun. Kasi sa Manila kasi kadalasan patag. Sa Dasma kasi mataas yung lugar namin, ahon lusong lagi. Eh may truck oh.
Sa minor tayo. Mga tatlong stopover bago ako makarating sa Aguinaldo Highway dati. Ngayon, hindi na. Sanay na sanay yung binte. Well, araw-araw ang bike to work ka, tapos everyday, mga mahigit kumulang 20 kilometers, balikan. Ay, hindi siya balikan 40 kilometers balikan. Tapos graveyard shift pa. Nako, siya challenging. Yung papasok ko ng puyat, uuwi ka gising na gising. Pero pagod. Gusto mo na matulog, di ka makatulog. Well, ang ginagawa ko doon, naliligo muna ako. Pahinga 30 minutes, then ligo. Bukas aircon. Then yun, presto, tulog. Sarap patulog doon. Everyday, ganun ginagawa ko. Wala kasi masakyan Hindi tugma sa schedule ko yung mga sasakyan. Pero sa ngayon, medyo nanghihina din ako kasi exhausted. Pupunta natin si Jeffrey. Ang klase ko siya ng grade 5. Jeffrey Camposano ang pangalan. Ako, maalog dito. Ibig sabihin, medyo sirakan sa atin dito. Ayan ramdam ko yung tag-tag. Ito yung madalim na part. Grabe. Time check, 5:15. Pero ang dilim pa rin, Ayun yung mga nagja-jogging, So yung mga kasi nagja-jogging, nagpapalakas ang resistensya. Dito, ang dami rin nagbabike dito every weekend. Gandang oras pa lang. Yan, ngayon mga nagja-jogging pa lang. Mamaya may mga makita na kayo mga nagbabike. So medyo dahan-dahan tayo dito pag madilim. Dito kasi, ayan yung mga pinagtakpesan ng dating poste. Ito kasi lang to ka-expand lang nitong kalsada na to. Ito lang maganda sa mountain bike Dati dire-diretso ko. Kala ko nabutas Iba talaga iba ang gulong ng mountain bike Kaya iba yung tiwala ko pag mountain bike yung gamit ko. Basta ito, 29er. Ito kasi ideal to for bikepacking, camping. Kasi yun ang next na hobby namin susunod mga tropa. Nag-aayaan. Ito na. Ahon. Sa ngayon, hindi ko paramdam yung ahon. Dilim dito sa part na to. Isa pa. Sakit sa pit nun So, ito na tayo. Ito naman yung pangalawang stopover ko dun. Ayan. So medyo puputulin ko muna dito yung video para at least Time check, 5:25. Ito na po Aguinaldo Highway. So palagpasin natin yung jeep. Crossing to ng mga pasahero dito. Yan, ingat kayo dyan. Minsan di tayo nakikita dyan sa mga side mirror. So try natin dito. Total mabagal pa naman. Pero guys, huwag yung gagawin to pag mabilis na sasakyan. So gigilid tayo ngayon, yung katulad yan. For your own safety din. Kahit sabihin mo minsan nasa tayo minsan nasa tama tayo. Yung pinapanood tayong video kahapon. Tutusin, maling-mali talaga yung doon maling-mali yung sasakyan doon Ginit-git niya yung naka-mountain bike. Na may alabang yun, feeling best. Ginit-git niya talagang ginit-git. Yeah guys, dasal din muna bago umalis. Isa, number 1 ulit. And then check your bike. So chill ride lang tayo. Para hindi tayo agad mapagod. Pupunta natin yung tropa ng food trip ang habol natin. Hindi naman tayo nakipagkarerahan. Ayan to. Kung nakita nyo yan, bukas. Iwasan natin yan. Ang maganda lang dito, Aguinaldo Highway mas maluwag.
Kasi sa Molino Road, doon pala ako dadaan. Gandang oras kasi, sobrang dami na sasakyan. Ang hirap sumingit kahit pedestrian, di makasingit. Nagkakagit-gitan doon eh. Naku, mukhang uulan ulit ah. Yun lang. Oh, kailangan natin madaliin. Medyo may pumapatak na. So, tamang bilis lang kasi madilim pa eh. Ako kasi yung di mahilig magmadali. Pag lalo na ganitong madilim. Kasi pwede tayo sumimplang lalo na kung dito ka sa road bike gamit mo or gravel. Kahit mountain bike, pagka sobrang lakas ng puwersa kasi medyo malalim yung butas na sagasaan mo, titilapon ko talaga eh. Ito, bike lane to. Bike lane. Woohoo! Solo natin, oh. So, pero dahan-dahan pa rin kasi may mga butas na kalsada. Ito, kung nakita nyo ito, mini stop na to. Ito, pupuntahan na to. Imus. Papuntang Imus yan. Golden City Imus. Diyan, meron dyan budget bikes. Kung alam niyo yung budget bikes, sa mga taga-Cavite dito, kamay-kamay. Shoutout sa inyo. Oy! Dilim po. Grabe. Ito na. Malapit na tayo. Ayan, malapit na tayo lumagpas sa boundary. Malapit na sa boundary ng Dasmariñas. Ito na, nagani na rin pala ng palay. Sayang, oh. Pero hintayin natin magtagulan to. Pwede tayo mag-whole harvest dito, kaya palakang bukid. Manguhul tayo palakang bukid. Next time, magkakakuha na talaga ako ng pamangwet. Wala pa rin. Pasensya niya, guys. Ito na, lagpas na tayo sa boundary ng Dasmariñas at Imus. So, ano po na tayo? Ayan, nakita niyo arkong yan? Okay, ano po na tayo? So, slow down lang dito kasi dito bigayan eh. Hindi nagto-total stop kasi bibihira na may dumadaan dito. Pero mga paket naman Tagaytay. Susunod, Tatagaytay tour tayo. Huwag lang ako matutok sa umuwi ng Mendez, Cavite. Malapit lang ang Tagaytay doon. Lusong pa. Nice. Okay. Time check, 5:47. So, estimated 1 to 2 kilometers na lang. Kansan na tayo. Lalakpas na tayo ng patindig araw. Nagpatila lang tayo sa dali ng ulan, mga kabot-bot, mga kagala. So ito, okay na, hupa na. So, papawis na ako dun. Tumira din kami dati dito sa Imus. So, 14 kilometers ang layo natin mula sa Dasma 1. Sa Lawag, Dasmariñas, Cavite sa Golden City yan. So ito na yung Robinsons. Ito yung Villa Amparo. So may marami din akong kilala dito. Mga naging classmate ko ng high school, elementary. Ayan. Ito na, Robinson Imus na. na pero at dilim pa rin, oh. Yan, hupa-hupa na yung ulan. Kanina lumakas eh, kaya huminto muna ako eh. Medyo na-delay tayo tuloy. Ito, Robinson Imus. Pasok natin, Southern City. Phase 1. Yan, madami rin ako mga classmate doon. Shout out sa inyo kung may nakakilala mo sa akin. I'm the Moku Man. Mukhaan nyo na lang ako. Hindi ko sasabihin pangalan ko, hulaan nyo muna.
Ito na mga kaput-put, mga kagala. Southern City. So, pass through lang tayo dito. Ayan, lalagpasan lang natin to. Daming memories dito. Dito dati nanghuli kami ng mga iba. Hindi pa gano'ng karaming bahay dito dati. Ito yung main entrance. Ito phase 2. Doon phase 1. Pero sa kalagitnaan tayo. Malapit sa phase 1 yung ating babay pa yun. Para makarating tayo ng Tansaluma Elementary School. Dati meron din dito kasi walang tao lang pwede diba? Kasi sakto lang yung size ng gate sa tao. So magme-minor tayo. Tayo. Ang dami ng mga classmates dati. Shoutout sa'yo, Michiko. Girlfriend siya ng pinsan ko, taga Quezon City. So, dito tayo ngayon sa Southern City. So, pupunta tayong Tansaluma Elementary School. Yes, malapit na tayo. Dati baka bakanteng lote ito. Dito, ang dami dito na... Dito, nanguhuli kami ng mga gagamba, ng mga santol. Yan, santol Laksakano. Bayabas, pagka. Mukha ito. Ang sarap na ano, sarap na mga... Sarap talaga ng way back, early 90s, sa early 90s. Napaka-light ang environment. Dito, may daan din tayo dito. Papuntang Tansaluma Elementary School. Ang danan lang. Gusto ko lang napagalitan ako nangyari dahil yung mga dalag hinuli ko. Just for fun. Pero pinakawalan ko din. Kaso nga lang syempre na-stress yung isda namatay. Yung pala pangkain nila yun, pag-emergency. Ayun, kita-kita dito yung Tansaluma Elementary School. Ito yung sinasabi ko kapag mga kagala. Eh. So, maaga tayo nakarating. So, ito na. Yung aquarium na pala. So, tatanong-tanong tayo dito. So, dandahan, dito tayo sa... Okay. So, bukas na yung... Pwede natin patayin yung ilaw. Para di tayo masyadong... Ito, may bakery dito. So, tatanungin natin yung bahay niya. Sigurado tatawid tayong Talaturay Bitin. Ito tayo. So, pakita ko lang yung Tansaluma Elementary School ngayon sarado. Kasi nga dahil sa COVID-19 eh. Ito yung gate. Kung makikita nyo dito. Ayan yung gate ng Tansaluma. Ito, isa sa school ko dati nung elementary. So, mamaya natin kukontinue yung video. Time check, sakto alas 6 ng umaga, mga kaput-put. Ayan, naplatan ako ng gulong. Naplatan tayo. So, natinintay natin, ayusin muna natin to. Ito yung pwesto ni Jeffrey. Dito siya. So, ito yung pinaka-highlight namin mamaya. So, ito yung hito. Dalag. Ito. Pwedeng dalag, tapos hito. Ayan po mga kaibigan. Mga kagala. Nandito ang hito. Nandito. Meron, lalaking dalag yun. So, ito yung aquarium. Dito yung pwesto. Ayan yung hito naman. Kaso hindi makita. Ayan. Magkano po bali na yung ang kilo ng hito? 200. 200 ang kilo. Ito ang hito. Oh. Masarap na ihawin mga kaibigan, mga kagala. Ayan, magkakahalo sila. May mga dalag din eh. So mamaya kukontinue natin yung video. Re-repair ko muna yung gulong ng aking bike. Pero dito tayo. Tingnan lang natin itong pwestong to. Ngayon, simentado na kasi gumuguho na yung lupa dito. Ito dati hindi pa ganun kalinis. Ewan ko lang kung may nahuli pang isda dito sa lugar na to. Kasi kontaminado na yung tubig. Pero dati hindi naman ganito to eh. Nakakahuli pa kami mga hipon dyan dati oh.
Nalulusong pa namin yan. May mga hipon, tilapia, hito. Ayan, mga ilog dito. Yan, highlight natin yung video sa taas bago tayo mag-repair. Ayun, gagawa na ng kalsada yun. So, dito tayo dadaan mamaya mag-shortcut. Pauwi. So, may daanan dito dyan sa kabila, buhay na tubig. So, tatawid tayo ng hanging bridge. Sige, kita tayo mamaya mga kapot-pot, mga kagala. At ito na po nagbabalik. Kakare-repair lang ng aming gulong. Kaya na-repair ko na ang gulong. Buti na lagi kami dalang mga tools. Na-tsempoan ako ng malaking stapler eh. So, dito po ako kay na Jeffrey. Ayan po yung kanyang pwesto, mga isda. So, mamaya mag-iihaw kami ngayon. Pang ano muna, appetizer. Ayan po si Jeffrey, aking classmate nung ano. Kaway-kaway, shout out. And shout out din sa mga ibang classmate namin. Jasper Sardido. Sa Von Heland Nerona. Ayan na lang mga nakilala ko ngayon. Dami. Oh, dami lang natin classmate nun. No? Na Dexter. Si Dexter na pupunta ko pero Micah. nagkano siya. Mek. Si Micah, naging classmate ko siya sa Delpa dati. Oh, first year high school. Si Saan ka nawin ng dati? from Better Life. Sabi Lumipat, ito nga pala ano? lumipat kami ng tawag doon? Lumipat kami ng Danak 11 subdivision. Asa lapit na ba yung paling? Oo. So ngayon medyo nagpapatila lang tayo ng ulan. Sakto lang pagdating ko dito kanina. So dumating din si Jet. So ito ngayon mag-iihaw kami ng hito. So ngayon uling pa lang kumuha muna ng tanglad yung pare ko. So stay tuned sa aming susunod na video. Ihawin namin yung hito. Ayan, masarap yan. So yun yung kanyang pwesto dito sa Tansanluma. So mga ano lang, mga 200 metro mula sa Tansanluma Elementary School. So ito yung papuntang Imus. Ito naman yung papuntang Dasma. May daan din dito. So nandito ako ngayon sa lugar nila. Ngayon ulit ako nakapunta ng Imus eh. Ganda dito. Buti pa dito marami pang puno. Unlike sa Dasma sa lugar namin, wala na eh. Mainit eh. Yeah, highlight lang natin dito ng konti. Medyo may mga tricycle lang. So pupunta tayo dito. Dito natin titingnan yung mga puno. Ayan yung mga bamboo. Yan, dati nanguhuli kami ng gagamba dyan. Nung elementary kami, Alateres. Ito dati dito sa baba niyan, nanguhuli kami ng isda. Tilapia, hito, hipon. Diyan din muntik malunod yung kapatid kong pangalawa eh. Ayan siya yung puno. Ito isang balok. So mamaya, continue natin yung video. Ayan po si Jeff, yung classmate ko. Kaya kumuha ng tanglad. Simple lang buhay dito pero masaya buhay dito. Ito yung ating hito. Ayan yung in-order. Ito masarap to pag naluto. Ito po siya po yung may-ari ng tindahan ng hito, si Jeffrey Camposano. Classmate ko po yan ng grade 5. And don't forget to subscribe on my channel, Mokaman Outdoor Vlog. Ayan o. Oo, parang. So, may kanin na lang ako lang nito. Masarap na mamaya pag naluto. Mga kagala, ito nagbabalik si Mokaman. Ayan po. Ayan na yung progress ng hinihaw natin dito. Yun ang talagang purpose ko dito. Ba't ako nagbike eh. Short ride lang yung ginawa natin. So mamaya babalitaan namin kayo ulit pag naluto ng isda. Ito po, nagbabalik po muli ako, si Mokaman. Ito po yung ating hito after ng ride. Ito yung sulit yung punta natin dito. So bisitahin niyo po ito. Dito lang po sa may Tansanluma Elementary School. Kung galing po kayo sa Imus, lagpas lang po kayo mga about 200 meters from Tansanluma Elementary School. So matutuntun nyo itong mga aquarium dito. Yan po. Ayan po yung mga live hito, tilapia, sa kadalag. Pero hito ina natin. So hito 250 per kilo. Pwede na rin kayo magpaluto. Dagdag lang kayo ng 50 pesos per kilo. 200 pare, 200. 200. At 50 pa yun. So add 50 para sa ihaw. Ayan po, siya po may-ari ng business, si Jeff. Di, okay lang yan. Wala tayong arte sa katawan. Dapat cowboy tayo. Yan o, sarap o. Alright, ito po ulit si Mokaman. Nagluto na ang ating hito.
So, sulit ang padjak natin papuntang Imus. Actually, short ride lang kasi 14 kilometers lang mula sa amin hanggang dito sa Tansan Luma. Pero may mga ibang shortcut ways, pero parang sinaba ko lang ng exercise. So, ayan na po siya. Ito yung sausawa natin. Sarap. Toyo, mansi na manghang. Kakamay lang po tayo. Hindi ako nagkukutsara. Hugas muna tayo ng kamay. Tapos yun na. Presto, pwede na kumain. Ayan po, picture taking kami. So ngayon, nandito tayo. Pwede na tayong umatake. Ayan na po ang inihaw na hito. Hey guys, ito po, nagbabalik po ulit kami. Kakatapos lang namin kumain. Ayun, may natira pa isa. Take out na lang para sa bahay. Ulamin ko mamaya. And dito na po nagtatapos yung ating video. Salamat po lahat. Please subscribe to my channel, Mokaman Outdoor Vlog. And this is Jeff, my classmate nung elementary. So dito sa kanyang tindahan, dito kami kumain. So maganda rin yung view dito, kaya saging, parang probinsya ang dating. And hanggang sa muli.